Yan po mga kapatid. Continuation po to ng forgiveness. Na kanina po nakita natin kung paano yung kalagayan natin dito sa earth na sobrang sama. Kahit saan tayo tumingin, makikita natin yung kasamaan. Vision has threefold work. One is binding up the rod testimony. Two is taking the reformatory message to the church. And the number 3 is getting the vanguard ready to put on the wedding garment. So yan po, alam po natin na vision, we are in the dressing chamber. But the final and superb dressing chamber is in the land of our fathers. So ngayon pa lang mga kapatid, kagaya po ng naging mensahe ko po last doon sa Bulacan, we should close our eyes and close our ears to all evil. Dahil ito po yung isa sa pinakamahalagang mensahe ng vision. We need to put the wedding garments. Kasi if we hindi natin in-apply kung ano po yung tinuturo ng pastor, we cannot be saved. We cannot be hindi tayo mapipid doon sa Gilead. Ang ating pong brain mga kapatid ay tayo po ay merong 48 thoughts per minute and equivalent po yan ng 60 to 80 or 70,000 per day. So napakadami nating iniisip sa ating brain. Ngunit dapat alam natin kung ano yung pinipid natin sa brain. At the more na nare-repeat yung knowledge na meron sa ating brain, the more po na tayo po ay mas nagiging deeper at yun na po yung nagiging habit natin at nagiging personality. So, kagaya po ng law of attraction and neuroscience mga kapatid. When we say law of attraction, lahat po ng mga ina-attract natin sa ating mga sarili, yun din po yung nagiging realidad ng kung anong iniisip natin. Like for example, nasa social media tayo mga kapatid, mahilig tayo mag-social media. And naiisip natin, ay lagi natin pinapanood yung mga nagmumukbang, yung kumakain. Ganon din mga kapatid, the more na nakikita natin yung ginagawa ng tao, the more na nagiging ganon tayo. Gugustuhin na rin natin kainin yung kinakain niya. Kung nanonood tayo ng mga palabas, na mga healthy, nag-gym sila, ganon din mga kapatid, unti-unti, gradually, yung brain po natin na-adapt, yun po yung tinatawag na law of attraction. Kaya nga po sa Bible, what we sow is what we reap. Kung ano yung ating sinuso, yung ating tinatanim, yun po yung ating aanihin. Ito po ay pinaka-favorite na natin na ang sulat ng Spirit of Prophecy. The very act of looking for evil in others develops evil in those who look. By dwelling upon the faults of others, we are changed into the same image. Yet, we love to see the faults of others. That right, mga kapatid? Kasi natural sa atin na nag-activate yung ating, yung part sa ating brain na lagi tayong alert sa mga fault. Kaya nga, sabi pa ni Brother Hotep, marami tayong gustong pakinggan. Yan po mga kapatid. Even the sentence thou that judges does the same thing does not reach the magnitude of sin, whom presumes to criticize and condemn his brother. Kahit sinabi na diyan sa atin na you shall not judge. Kasi kung saan
na kung saan tayo, natin tinimbang ang ibang tao, doon din tayo titimbangin. Ngunit hindi yan umaabot sa puso ng mga nagkikriticize at nagko-condemn. When he thinks he has detected a flaw in the character or the life, he is exceedingly zealous in trying to point it out. Totoo po yan mga kapatid, di ba? Pag may nakita tayong mali sa iba, napaka-zealous tayong i-point it out. Una, bakit? Kasi alam natin na na dapat na hindi dapat ganun yung ginagawa. So, yung po mga kapatid. At nakikita natin sa mga gumagawa na imbis na meron tayong mercy sa mga guilty, hindi natin nakikita yun kasi tinitignan natin yung guilty at dominant sila or talagang kumbaga they choose to sin. Yun yung nakikita natin kaya wala tayong mercy na makita sa kanila kasi naging sila eh. Yun yung nakikita natin mga kapatid kaya nagiging judgmental tayo. But Jesus declares that the very trait character developed in doing this and Christ-like work. Yun po mga kapatid. Kahit ang dami na natin narinig or narinig sa mga gantong mga kapatid na ito po ay un-Christ-like work. Ang sabi mo po dito, he who indulges a censured spirit is guilty of a greater sin. That is one who accuses. Ano lang po mga kapatid? Mas malaki yung pagkakasala ng taong nag-a-accuse kaysa doon sa nagkasala, mga kapatid. Kasi, nakaka-apekto sa ating sarili. Sabi mo po dito, mga kapatid, Satan is doing his level best to make us transgress in this respect so that we lose out eternally. Ano po yung mga kapatid? Satan is doing his level best to make us transgress in this respect so that we lose out eternally. Akala natin, abot kamay na natin yung kaligtasan kasi nga nandito tayo sa present truth. But we don't see ourselves na kung gagawa madalas mga kapatid, hindi na natin sa ating mga sarili, hindi na natin, we are not choosing to sin, right? Pero, pag nakita natin yung iba na gumagawa ng kasalanan, parang naiisip natin sa sarili natin, naiisip natin na kahit hindi tayo kasali doon sa kasalanan na yon, maraming pagkakataon, based on experience din mga kapatid, na once we sympathize, yung alitan ng dalawang tao, nakisimpatya tayo mga kapatid. Yung dalawa, nagkaayos na. Pero ikaw, tapos yung kinampihan mo, yung naging kaaway nyo, pero nagkamati na sila, okay na sila, pero sa'yo galit. Diba? Ganon. Maraming ganong mga kapatid. Diyan pumapasok si Satan, mga kapatid, na dahil nakikisimpatize tayo, nagiging pakailamera tayo sa buhay ng iba, nagkakaroon ng pagiging panalo ang kaaway. God has delegate no one to be policing another. Kaya nga po, mga kapatid, kapag madalas tayo mga kapatid nakikita ng kamalian sa iba, yung ating frontal cortex, mga kapatid, ito yung function niya is siya po yung
sa mga decision making, sa mga memories natin. Siya yung order ng ating pag-iisip, yung kung paano tayo gagalaw ng in order, siya yung yun yung function niya. Pero nagsa-shutdown to mga kapatid. Once we always see, kapag gumana to si amygdala, part ng brain, nagsa-shutdown to, kasi nagkakaroon tayo pag nakakakita tayo ng fault, anong nangyayari sa atin? Nagkakaroon tayo yung fight or flight, naglalabas yung mga kapatid, naglalabas sinasabihan niya yung adrenaline gland, tsaka ng hypothalamus mga kapatid, na maglabas ng cortisol at adrenal hormones, which is, yun yung nagiging dahilan para humina po yung ating immune system mga kapatid. The more na tayo ay tumitingin ng mali sa kapwa natin, nagkakaroon tayo ng galit sa ating puso, yung amygdala, pag nagagalit tayo mga kapatid, siya yung emergency, threat, siya yung nag-activate mga kapatid. Hindi na tayo nakakapag-isip ng malinaw according sa reason. Yung reasoning natin, nababaliwala kasi galit tayo eh. Pero alam natin mga kapatid, na once na magalit tayo, kaya nga po, sa Bible mga kapatid ng pagkagalit? Ang pagkagalit ay, sa Bible, ang pagkagalit? Ay nawawala yung katwiran. Totoo Totoo mga kapatid, kasi nawawala na yung reason natin. Pag nagagalit tayo, nag-shape yan sa ating brain. Unti-unti tayong pinapatay ng negative thoughts. Kaya sobrang mahalaga mga kapatid, na sabi po dito, we are not to polish one another. Yes po, yan, totoo po. Kapag mataas yung ating emotion, hindi na tayo nakakapag-isip ng mabuti. Yung immune system natin nasisira mga kapatid. Kasi yung cortisol, yung stress hormones natin, tumataas. And yun po yung actually na nakakapatay sa ating sarili. At si Satan gustong kagaya po nung kagaya nakita natin na mali, di ba? Meron po tayong kasi, yung kailangan i-close natin yung ating brain, yung ating pag-iisip dun sa mga evil. Ngayon lang ako na mga kapatid, ngayon ko lang natutunan dito sa Bayesian, itong week lang, kasi mayroon tayong mga nakikita na kamalian talaga sa mga kapatiran. Kasi naramdaman natin yung malasakit sa iba, mga kapatid, at hindi natin inaasahan. Tapos nandun kasi malaki respeto natin sa mga taong maaaring gumawa ng kasalanan. Kaya bigla kang masasyak pagka nakita mo yung mali. At we have sabi po sa Spirit of Prophecy, not until we would sacrifice our lives, we can say yung tutuwid natin yung kapwa natin. Na dito ko natutunan mga kapatid, nitong week, na there is new method. Meron tayong mga kapatid na na pamphlet, yung church manual, na we have pamphlet about church manual from SDA, that we should not use the church manual of SDA because it is usually used for the reformers, right? So we have the new method mga kapatid, na gusto natin patigilin muna natin sa parang meron tayong sa puso natin na nagkasabi na mali yan. Tigilan, dapat
hindi muna magsalita o stop muna siya. Pwede, pwede yun mga kapatid, pero wala tayong magagawa kung ano yung desisyon ng Madshire. Kaya nga po, tinuturo sa atin na, kaya pala mga kapatid, we should not be, through the Bijan, should not be offended. Madali tayong magpatawad dapat, mga kapatid. Kahit hindi tayo yung nandun sa nakita natin yung mali, kailangan i-close natin yung ating eyes. Kasi hindi rin natin alam, hindi rin natin alam kung yung tao ba ay nagsisisi ba. The time na chini-cherish natin yung mga mga kapatid, yung mga bagay na ito, the more na natatatak sa ating isip. Naalala nyo yung message last po mga kapatid ni Brother Trevor? Nakita, sa Tagalog naalala ko, ang pagkasabi niya, nakita mo na mali yung tao, nagalit ka, at unti-unti mong iniisip na ang kamalian ng taong gumagawa iyon. Kaya sinasabi nga po pinapakita ko kanina sa inyo yung brain, para maintindihan yung mga kapatid, na kung lagi nating iniisip, kasi yung ating our brain loves repetition. The more na nire-repeat natin yung yung kasalanan ng ibang tao sa isip natin, sinong talo? Ikaw o yung taong nagkasala? Ikaw mismo, di ba mga kapatid? Hindi lang yung taong maaaring quiz na yun, pero ikaw na nakikita mo at hindi ka madaling magpatawad. Tayo po mga kapatid ay dinadamage natin yung sarili natin. At yun yung gusto ni Satan eh. At sabi pa po dito, he who is unforgiving cuts off the very channel through which alone he can receive mercy from God. Kakambal yan ng Christ object lesson. He who refuses to forgive is thereby casting away his own hope of pardon. Whether or not they confess their faults, however sorely, gaano man kasakit they may wounded us, we are not to cherish grievance and sympathize with ourselves over our injuries. So yung po mga kapatid, kung ninanais natin na bigyan tayo ng pardon ng Panginoon, ng mercy, ganon din tayo mga kapatid, kinakailangan na alisin talaga natin sa isip natin yung maging kung yun nga po, sapat na yung isang salita. May nagsabi sa akin habang nararamdaman ko yung pakiramdam na naiinis ako sa tao. Sapat na yung isang salita, sis. Sabi ko, hindi pwede. Parang ganon yung ko. Pero yung pala mga kapatid, yung sarili ko rin pala yung sinasaktan ko kasi ini-insist ko yung ako na nga yung naaapektuhan, yung nararamdaman ko na nga yung mabigat. Opo, napapasan natin yung problema ng iba mga kapatid dahil madalas ganyan tayo mga kapatid. Madalas tayo, siguro sa mga lalaki hindi masyado. Pero sa mga babae, mahilig tayo makisimpatya, nararamdaman natin yung nararamdaman ng iba. Which is, kinakailangan sa atin mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng forgiveness. Binablatted out ang ating mga kasalanan sa langit, kinakailangan, kagaya ng pagkalimot, kagaya ng hindi na naaalala ng Panginoon yung kasalanan ng ating kapwa. Ganon din dapat yung ating pagtingin sa ating kapwa. Reclaiming from sin. Nire-reclaim natin siya. Halimbawa, hiningi na ng isang tao na may pagkakasala siya, nakapag-asawa siya ng 5, at hiningi niya na ng tawad yun sa Panginoon. Anong sasabihin sa kanya ng Panginoon? Halika, anak. Hindi ko nakita na
na may 5 kang naging asawa, nakita ko ito lang yung asawa mo. Ganon yung Panginoon. Pero meron din nakasunod kay Sister White, sa atin lang pala mismo mga kapatid, sa sarili lang pala natin mismo, hindi natin, kahit sarili natin, hindi natin mapatawad. Meron din pagkakataon sa experience ko mga kapatid na pag nagigising na lang ako, parang yung yung alitan namin ng nanay ko, yung naiiyak na lang ako bigla, yung nararamdaman ko sa mga sinabi niya dati. Ayun pala kasi, hindi ko pa siya fully napapatawad. Tsaka hindi ko rin fully napapatawad yung sarili ko. Kaya bigyan natin ng chance yung sarili natin na i-let go lahat ng mga sama ng loob. Para magkaroon tayo, yung brain natin, always positive. Magkaroon tayo ng positibong pagtingin sa ating kapwa. At nire-reclaim tayo, we are born again. We are reclaimed from the sin. Sinong pumatay kay Stephen mga kapatid? Si Paul. Ito si Paul. Paul is there. And sino yung pumatay kay Prophet Isaiah? Kung ating aalalahanin, si Prophet Isaiah, na-extend ang buhay na 15 years ni King Hezekiah. At sinabi ni Prophet Isaiah, sabi niya, ayusin mo yung iyong sambahayan. Ngunit sa loob ng panahon na binigay ng Panginoon, 15 years, di ba? Sa loob ng 15 years, hindi inayos ni Hezekiah yung kanyang pamilya. At ipinanganak niya sino? Si Manasseh. Si Manasseh na kung saan si Prophet Isaiah in-extend yung buhay ng kanyang tatay, ngunit siya mismo yung pumatay kay Prophet Isaiah. But the latter end of part of life of Hezekiah, he repented. And we all know that this poor person will meet in saan? Saan sila magkikita? Sa kingdom. Alam natin sa heaven Pero sabi sa premillennial kingdom, magkikita-kita tayo. Are they still have the feeling of remorse and anger to one another because they killed? Yung they murder, di ba? Amen. So, ganun mga kapatid, kahit gaano kasama yung ginawa sa'yo ng kapwa o ng tao, yung pag-ibig, nilaktawan ko lang yung pag-ibig ng Panginoon yung sa atin. Sabi pa po dito, uulitin natin, Satan is doing his level to make his transgress in his respect. This is the last slide. To make us transgress in the respect of that, we lose eternally, mga kapatid. Ginagawa niya yung best niya, mga kapatid. Buksan mo yung isip mo. Itama mo yung kapwa mo. Ganyan ba tayo? Karapatan ba natin? Hindi pala, mga kapatid. Kaya, natin, kahit paulit-ulit na imensahe yan sa atin, kung hindi natin na-experience sa ating sarili talaga, mga kapatid, na i-adapt yung mensahe ng wedding garment, na yung pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga po sabi, 'di ba? Na we can only show our love to God, and the people will know that we love God if we love our fellow men. That we learn from God, that we have learned from God. Yun yung pag-ibig natin sa ating kapwa. At sabi pa po dito, determined to know the worst of your case, ascertain if you have inheritance on high. Deal truly with your own soul. Kinakailangan na talagang know your worst of your case.
and deal truly with your own soul. It is not easy, mga kapatid. Lalong-lalo na sa atin na nagka-sigh and cry from the abomination inside the church. We see all the abomination, but Jesus is saying that we should love our fellow men. We should we should sympathize or have mercy on them, so that the mercy of God will not cut. The nearest we come to the description of the reward that awaits the overcomer is to say that it is far more exceeding an eternal weight of glory. It will be eternity of bliss, a blessed eternity unfolding new glories throughout ceaseless ages. You must be there. Whatever you lose here, be determined to make sure of eternal life. Never become discouraged. If you lose heaven, you lose everything. If you gain heaven, you gain everything. Kaya nga, mga kapatid, dalangin natin sa ating mga sarili. Bagamat makita natin yung kamalian ng iba, kagaya ng unang-una nating verse kanina, God is not executed speedily His judgment to the wicked. He is waiting patiently for the sinner to come to Him. Let us think of this, mga kapatid, na we should not execute the judgment to others because we saw that they sin, and we should never be discouraged. Forget the past, move on, and we will be in the kingdom. That's our prayer today. Amen.